Sigurado ka ba talaga, Kiara? Hindi madali ang pakisamahan si Xander. Salbahe siya. At ayoko maranasan mo yung naranasan ko. Ayoko masaktan ka din. Nag-aalala at puno ng takot ang boses ng kambal ni Kiara habang katawagan ito sa telepono. Hindi ako magbibitaw ng salita kundi ako sigurado, Ana. Animal yung asawa mo. At ako ang gagawa ng mga bagay na hindi mo kayang gawin sa kanya. Hindi naman pwedeng palagi ka nalang sasaktan yan. Kailangan mo rin magpahinga. Kaya hayaan mo ako malagay dyan sa posisyon mo. Dahil kung ako ang tatanungin, kaya kong proteksyonan ng sarili ko. Malakas ang loob, nasabi ni Kiara. Natatakot akong saktan ka din niya. Muling saad ng kakambal niyang si Ana. Napabuntong hininga muli si Kiara sa sinabi nito. Ang sabi ko, kaya kong protektahan ang sarili ko. Huwag kang mag-alala sa akin. Gusto kong ipakulong ang hayop na yan. Hindi mo deserve na masaktan at abusuhin ng lalaking yan. Ba't pa kasi sumang-ayon ka magpakasal dyan? Nasasakal ka lang tuloy ngayon. Pinagalitan niya pa ang kakambal niya na tumahimik na lang sa kabilang linya. Dahil kailangan, Kiara. Hindi ko maaabot ang pangarap at posisyon ko sa kumpanya kundi ako magpapakasal sa kanya. Sagot ni Ana. Napatango-tango naman sa kabilang linya si Kiara na para bang nasa harap lang ang kausap. Oo na, alam ko na yan. Huwag ka mag-alala. Alam ko naman kung paano trabahuhin ang trabaho mo. You always have me, kambal. Basta magpahinga ka na lang muna. Ikaw ang pumalit sa pwesto ko rito. Nahiga lang nahiga. Narinig niya ang pagtawa ni Ana. Kaya napanguso siya. Cool na. Palit tayo, okay? Nakakaawa ka na kasi sa paulit-ulit na pananakit ng abusadong yan. Ang dapat dyan talaga makulong eh. Naiinis na sabi ni Kiara habang nakakuyom ang kamao. Walang sapat na ebidensya para ipakulong siya, Kiara. At kung gagawin mo ang pagdidemanda, ikaw lang din mahihirapan. Mayaman siya. Maaari lang din sila magbayad ng malaking halaga para hindi siya makulong. Dahil sa narinig, napairap si Kiara. Hindi. Gagawa at gagawa ko ng paraan para mapakulong siya. Kailangan ng hustisya. Ang nangyayari sa'yo dyan. Kung para sa'yo, okay lang na ganyanin ka ng gagong Xander na yon, pwes ako hindi. Kung saan ka masaya, sabi na lang nito, dahil wala naman itong magagawa, dahil pa, siya na ang nagpupumilit. Kinabukasan, agad na bumiyahe si Kiara patungo sa lugar kung saan nakatira ang kakambal niya at ang asawa nito. Ana! Tawag niya rito nang makita ito. Balot na balot ang babae, naka-jacket ito at pantalon. Nakalugay ang buhok, na mahaba. Ikinabahala ni Kiara. Dahil, ang sa kanya'y maiksi. Kiara, paano na to? Ibang-iba ka tingnan kumpara sa akin. Nababahalang sabi ng kanyang kakambal. Niyakap niya naman ito at tinapik sa likod. Ako nang bahala sa sarili ko. Ikaw lang naman itong iniisip ko. Alam ko marami kang pasa, kaya nakasuot ka ng jacket. At naiinis akong isipin, nakagagawa niya ng magaling mong asawa. Naiinis nga ang sabi ni Kiara. Naghihintay na si nanay sa'yo. Alam niya na rin ang magiging setup natin. Sumakay ka na sa bus. Tinuro niya ang isang bus na naghihintay ng mga pasahero. Nginitian naman siya ng kakambal. Mag-iingat ka, Kiara, ha? Tawagan mo ako kapag may nangyaring hindi maganda. Pagpapaalala pa nito. Agad naman itong tinanguan bilang pagsang-ayon. Alam mo naman kung paano mag-drive ng sasakyan, di ba? I brought my car with me. Andun din ang address kung saan ang mansyon na tinitirahan ko. Tinanggap ni Kiara ang susi ng sasakyan ni Ana. O mas kilala sa tawag na Kiana. O sige na, sumakay ka na ng bus. Aniya sa kakambal, kaya naman tumango ito ulit at nagtungo na roon. Walang kung anong gamit na dala si Kiara.
dahil yun ang napag-usapan nila ng kambal niya. Tanging pera at cellphone niya lang ang dala. Good afternoon, madam. Nang dumating si Kiara sa mansyon, ay ang makakatulong agad ang bumungad sa kanya. Madam, nagsalon po ba kayo? Umiksi ho kasi ang buhok ninyo. At iba rin po ang damit na suot niyo sa suot niyo kanina na umalis kayo. Napatingin si Kiara sa nagtanong sa kanya at tinignan ang sariling suot. Oo, pakiramdam ko kasi ang init-init kapag mahaba yung buhok. Umawang ang labi ng babae. Pero madam, sabi mo po 'di ba na kahit anong mangyari hindi mo ipapagupit ang buhok mo? Napakurap si Kiara sa sinabi nito. Promises are meant to be broken. Bumalik na kayo sa trabaho niyo. Ani Kiara na ipinagtaka ng mga kasambahay dahil hindi naman ganoon makipag-usap ang amo nila sa kanila. Maganda naman talaga ang mansyon. Kung iisipin, parang napakaraming nakatira doon dahil sobrang laki niyon. Nakita naman ni Kiara ang isang lalaki. Kiana, did you just cut your hair? Galit na sabi nito. Ipinilig naman ni Kiara ang ulo niya at pinagmasdan ng lalaki. Gwapo ito, ngunit may pakiramdam siyang panlabas lang na anyo ang maganda rito. Anong pakialam mo? Buhok ko to eh. Umigting ang panga ng lalaki dahilan ng pagngisi ni Kiara. Anong karapatan mong kausapin ako ng ganyan? Galit na sabi nito. Dinilaan naman ni Kiara ang labi bago nagsalita. Ano bang gusto mong paraan na pakikipag-usap ko sa'yo? Mahinahon? Sinisigawan mo ako eh. Napakurap ang lalaki sa sinabi niya at hindi makapaniwala. You're unbelievable. Palagi mo nalang pinasasakit ang ulo ko. Hahampasin na sana nito si Kiara nang agad siyang nakailag. Ba't marunong ka na umilag ngayon? Galit na tono sabi ng lalaki kaya inisihan niya ito. Bakit? Kala mo ba araw-araw na lang ako magpaparayang saktan mo ng pisikalan? Magsasalita pa sana ang lalaki nang talikuran nito ni Kiara. Nabubwisit siya sa pagmumuka ng asawa ng kakambal niya. Nais niya pa nga itong sikmuraan. Kiana! Tinawag pa siya ng lalaki, ngunit patuloy lang ang paglalakad niya at hindi ito pinakinggan. Hanggang nandun siya sa bahay na yon, ang gusto niya lang gawin, buwisitin din ng lalaki. Ngunit gusto niya ring makulong ito. Pumasok na siya sa isang silid at nakitang kwarto ito ni Kiana. Sigurado siya doon dahil naroon na maraming picture frame nito. Maganda nga ang takbo ng buhay ni Kiana. Pero malas naman ito sa asawa. Napailing na lang siya sa iniisip at lumundag sa malaking kama. That's all for today. Meeting adjourned. Nakahinga ng maluwag si Oliver. Nang matapos na ang meeting nila sa isang kumpanya, agad niyang kinuha ang mga gamit at tatayo na sana nang may babaeng nakatayo na sa gilid niya. Sino ko nga ulit? Ang maangas na tanong nito na ipinagtaka niya. Nang tignan niya ito ang CEO ng kabilang kumpanya, si Kiana Padilla. We've known each other for years. Paano hindi mo ako kilala? Nagtataka pa ring tanong niya. Napansin niya rin ang maikli nitong buhok. Nakalimutan ko pangalan mo eh. Napangisi si Oliver sa sinabi ng babae at umiling. Paano mo makakalimutan ang pangalan ko? Magkalaban tayo, Kiana. Tumaas ang kilay ni Kiara sa sinabi. Walang nabanggit ang kanyang kakambal na may kaaway ito. Talaga? Walang nabanggit si... Natigilan si Kiara. Sa sariling sinabi. Tumayo naman si Oliver at pinagmasdan ng babae. Hindi ganito ang Kiana na kilala niya. Kaya naman tinitigan niya ito ng mariin. Walang nabanggit sino? Si Kiana. Nanlaki ang mga mata ni Kiara at naalala ang sinabi ng kanyang kakambal na dapat wala makaalam na nagpapanggap lang siya bilang Kiana na CEO ng isang kumpanya. Ano? Kilala na pala kita, Oliver. Tinalikuran ni Kiara ang lalaki at dali-daling naglakad. Nagtataka naman si Oliver. Nakakainis. Hindi naman pala madali ang trabaho mo rito.
Sobrang daming pinipirmahan. Buti na lang talaga alam ko yung pirma mo. Nakangusong sabi ni Kiara habang kausap ang kakambal niya sa telepono. Kasalukuyan siyang nasa opisina nito. Di ba sabi ko naman sa'yo, wag ka nang pumalit sa pwesto ko, but you insisted. Magtiis ka dyan. Biro pa nito kaya natawa siya. Nang maalala ang lalaki kanina, hindi niya maiwasang kabahan. Baka nagdududa na yon. Kilala mo yung Oliver? Biglang tanong niya na agad naman sinagot ni Kiana sa kabila. Oo naman. CEO siya ng kabilang kumpanya. He is my rival. Nakita na ba kayo? Oo. Muntik ko pang malaglag yung sarili ko. Shoota naman kasi. Curious na curious ako. Kasi palagi niya ako ninanakawan ng tingin kanina sa meeting. Inikot pa ni Kiara ang mga mata nang maalala ang mga titig na yun ni Oliver. His friend with Xander. Sabi ni Kiana. Ang tinutukoy nito ay ang asawa. Hindi ko alam ang ugali ni Oliver. Dahil palagi na lang siyang kalmado. Pero wala din akong tiwala sa mga tao nakapaligid kay Xander. Mag-iingat ka dyan, Kiara. Napaisip naman si Kiara sa sinabi ng kanyang kakambal. Palagi kong iniingatan ang sarili ko. Hindi ako gaya mong hinahayaan lang nasaktan ng asawa, no? Eh kung sapakin ko tong asawa mo, subukan niya lang kapag dumapo yung kamay niya sa balat ko. Narinig pa niya ang pagbungis-ngis ni Kiana. Nag-usap pa sila hanggang sa maisipan nilang putulin ang tawag dahil pareho pa silang maraming gagawin. Gabi na, nang maisipan ni Kiara na umuwi ng mansyon. Paglabas niya pa lang sa kumpanya nakita niya isang magarang sasakyan doon. Nang pupunta na siya sa parking lot, bigla itong bumukas at lumabas si Oliver. Kiana! Tawag pa nito sa kanya. Dahan-dahan naman siyang lumingon dito at pinagtaasan nito ng kilay. Wala ka bang manners and right conduct? Hindi mo dapat ako tinatawag sa pangalan ko lang. Umawang ang labi ni Oliver. Hindi yan ang inaasahan niyang isasagot sa kanya ng babae. You're supposed to say, what is it? Mahinang sabi ng lalaki na nagdududang tumingin sa kanya. Eh ano naman kung ganito ang sagot ko this time? At saka ano ba yon ha? Anong sadya mo sa akin? Tanong ni Kiara. Hinawakan na naman siya ng lalaki sa braso na ikinabigla niya. Huwag ka umuwi. Your husband might be planning something towards you. Napakurap-kurap si Kiara sa narinig. Pilit na binabawi ang braso niya. Ba't niya naman gagawin yun? Tanong ni Kiara at narinig niya naman ang pagbuntong hininga nito. Hindi ko alam. Baka nag-away na naman kayo. I can't tolerate him anymore. Pinagmasdan ni Kiara ang lalaki. Tunay nga na namomroblema ito. Okay lang ako, wag kang mag-alala. At saka, kailangan ko ng mga ebidensya na magpapatunay na sinasaktan niya si... Napapikit si Kiara dahil muntik na naman niyang malaglag ang sarili. Wala talagang preno ang bibig niya. Nagtataka namang napatingin ang lalaki sa kanya. Sino? Tanong nito. Tinignan naman agad ni Kiara ang paligid. Ako. Kailangan ko na ebidensya. Matibay na ebidensya. Mahinang sabi niya. Napatango naman ang lalaki. Aren't your scars? Wound rather. Are enough? Tanong nito. Napatingin naman si Kiara sa sariling balat. Wala siya niyon. Dahil ang kambal niya ang meron. Wala ako nun. Naghilom na sila. The ointment supremacy. Tatalikod na sana ulit si Kiara. Nang pigilan siya ng lalaki kaya napahinto siya. Just take care of yourself. Wala na nagawa si Kiara, kundi tumango. Dahil sigurado siyang nag-iingat na ngayon ang kanyang kambal. Nang dumating siya sa mansyon, dumiretso agad si Kiara sa kitchen. Nakita niya roon na naghihintay si Xander. What took you so long? Tanong nito. Pinagtaas na naman to ni Kiara ng kilay. Ano bang paki mo? Tanong ni Kiara. Naupo siya sa harap ng lalaking umiigting na ngayon ang panga. Because you're my wife? Gustong matawa ni Kiara sa loob-loob niya. Dahil ang lakas ng loob nitong sabihin yon. Wow, concern? Pero sinasaktan mo naman.
Mas lalong nalukot ang mukha ng lalaki. Ano nakain mo, ha? Kumakapal na yung mukha mong pagsalitan ako ng ganyan, ha? Kiana? Malakas na sabi nito. Nagulat man si Kiara. Hindi niya yun pinahalata. Gusto niyang mas inisin pa ang lalaki. Nag-take out lang ako ng dinner sa isang fast food restaurant. Ikaw? Pang-iinis niya. Kaya naman nagalit na napatayo ang lalaki. Kaya napatayo din siya. Nagiging pilosopo ka na rin ngayon, ah. Agad na nakalapit sa kanya ang lalaki. Hinila ang maiksi niyang buhok, kaya napadaing siya. Mahigpit niyang hinawakan ang braso nito. Shit ka! Nagagawa mo na lumaban ngayon? Sasampalin sana siya nito nang unahan niya ang lalaki, kaya nabigla si Xander. Isang sampal? Paghilo ng buhok o pananakit pa sa akin? Ipakukulong na kita, Xander. Galit na sabi ni Kiara. Hindi niya maisip na ganun ang nararamdaman ng kanyang kakambal kapag ito ang naaabuso. O baka nga, sobra pa sa paghila ng buhok nito ang nararanasan. Sa tingin mo, may papakulong mo ko? Sabi ng lalaki. Inayos naman ni Kiara ang buhok niya at ngumisi. Sa tingin mo rin ba hindi ko magagawa yon? Kahit pa 1,000,000 o ilang milyon na ibayad mo para hindi ka makulong, magbabayad din ako ng bilyon kung kailangan. Makulong ka lang, animal ka. Tinalikuran niya na ang lalaki at iniwan doon. Agad niyang tinawagan ang kambal. Hello, Kiara. Are you okay? Nag-aalalang tanong nito. Inis niyang hinubad ang kanyang suot na damit. Saan doon na lang ang naiwan? Hindi ako okay. Muntik na ako abusuhin ng asawa mo. Buti na lang talaga. Buhok lang ang nahila niya sa akin. Umuwi ka na rito, Kiara. Ako nang bahala dyan. Mapaklang natawa si Kiara. Sinarinig na sabi ng kanyang kakambal. Inikot pa niya ang mga mata. Ikaw ang bahala? Nung nandito ka ba? May nagawa ka ba sa pang-aabuso ng asawa mo? Ni hindi ka nga makalaban eh. Galit niyang sabi dito. Habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi mo naintindihan. Maya-maya pa sabi nito. Kaya muling napamaang si Kiara. Hindi talaga. Hindi ko maintindihan kung ba't ka nagtitiis dito sa asawa mo, Kiana. Walang nasagot ang kanyang kakambal. Kaya mas lalo lang siyang nainis. Mas mayaman ka pa rito? Pero hindi mo man lang may pakulong? Nakikita nga ng mga kasambahay mo rito kung paano kasaktan ng lalaking yan eh. Eh di gawin mo silang witness. Pero it turns out na parang hinahayaan mo lang. Ano? Mahal mo talaga? Tanginang pagmamahal naman yan. Bulag ka na ba talaga? Galit pa rin, nasabi niya. Muli niyang narinig ang malalim nitong paghinga na mas kinainisan niya lang. Kiara, please. Kahit ano ang gawin ko, asawa ko pa rin siya. Agad niya itong pinutol. Asawa. Kahit binubugbog ka, asawa pa rin. Eh di hiwalayan mo. Gamitin mo yung pera mo para hiwalayan yung lalaking yan. Huwag mong gamitin ang salitang dahil asawa mo. Ano, habang buhay ka magpapabugbog? Nagagalit na talagang ani niya. Natahimik naman ang kanyang kambal. Kung ayaw mo ipakulong siya, pues ako ang gagawa. Gagamitin ko tong pera mong walang silbi at nakatago lang dito. Pinasadahan niya pa ng tingin ng isang lugar kung saan nakatago ang pera ng kanyang kakambal bago niya ibinaba ang tawag. Dahil sa matinding galit at pag-iisip, agad siyang nakatulog. Ngunit dahil sa pagpupumilit niyang makatulog, dire-diretso na siyang nakatulog. Pakilagay na lang din ho yan dyan. Maaga siyang nagising. Dahil nais niyang kausapin ang mga katulong bago pumasok sa kumpanya. Himala po talaga, madam. Parang gusto mo na ang bulaklak ngayon. Pinagmasdan ni Kiara ang mga bulaklak. Bata pa lamang siya. Sinanay na siya ng kanyang ina sa mga bulaklak kaya naman, hindi niya maiwasang mapangiti. Sino may ayaw sa bulaklak? Eh ang gaganda nila. Hinawakan niya pa ang isang rosas doon. At napangiti na ipinagtaka ng katulong. Pero ma'am, nung nakaraang linggo, sinabi mong ayaw mo sa mga bulaklak dahil gusto mong malinis at clean lang ang paligid. Bakit ngayon? Bigla ka nagagandahan sa kanila. Nagtataka pa rin itong tanong, kaya sandaling natigilan si Kiara. Manang,
Tawag niya pa rito. Kaya naman nilingon siya ulit ito. Madalas kami mag-away ng sir niyo, di ba? Biglang tanong niya. Nagtaka pa ang katulong ngunit tumango naman ito. May minsan ba nakita niyo siyang kumuha ng flower vase dito? Tanong ni Kiara sa katulong. Nag-aalangan naman itong sagutin siya, ngunit agad itong tumango. Madam, hindi mo po ba maalalang hinampas niya po yun sa'yo? Mahina, ngunit sinabi pa rin ito ng katulong. Nanlaki ang mga mata ni Kiara sa narinig. Malaki nga po yung pasamo sa braso Dahil doon, ilang araw ko hindi pumasok sa trabaho. Nilingon niya ulit ang katulong, na nag-aalangan man, ngunit alam niyang sinusubukan itong maging matapang, na sabihin sa kanya ang nasaksihan. Kung gano'n, nakikita niyo pala. Mahinang sabi ni Kiara, at tumangutango. Opo, malakas din po ang boses ni Sir. Manang handa mo ba akong tulungan? Napatigil sa ginagawa ang katulong. Sandali pa ito nag-isip, nang hindi nakatingin sa kanya. Ngunit agad din ito nag-aalangan, na lumingon sa kanya at ngumiti. Kapag kaya ko po, madam, ano po ba yon? Napabuntong hininga si Kiara, dahil sa pagiging ilag ng katulong. Hula niya na naman, binayaran ito ng asawa ng kanyang kakambal. Para hindi magsumbong kung sakali magsasampa ng kaso, si Kiana. Plano kong sampahan ng kaso, si Xander. Kailangan ko na sapat na ebidensya at witnesses para maging guilty siya. Since nakita mo naman kung paano niya ako saktan, pwede ka ba mag-iisa sa mga witness ko? Tanong niya. Nagbabaka sakali pa siyang sasang-ayon nito. Ngunit nalaglag na lang ang balikat niya nang umiling ang katulong. Sorry ma'am. Pero ayoko manghimasok sa problema o away ng iba. Nais ko po ng tahimik na buhay. Ipagpapatuloy pa sana nito ang ginagawa ng pigilan to ni Kiara. Manang, kayo po ang isa sa mga pag-asa ko. Tatanawin ko utang na loob ang tulungan mo ko. Nag-isip pa ang katulong ng malalim, bago pumuntong hininga. At umiling. Kaya hindi mapigilan ni Kiara ang pagpapakumbaba at naiinis na hinarap ito. Gaano ba kalaki ang binigay niya sa'yo para hindi kayo magsumbong? Ha? Hindi ba kayo nag-iisip? Nabuhay din ng tao yung pinaglalaban niyo dito? Nagugulat na napatingin sa kanya ang katulong, ngunit wala siyang pakialam. Madam, sorry po talaga. Dali-daling umalis ang katulong doon kaya napapikit siya. Pilit niyang kinakalma ang sarili. Pumasok din siya sa opisina. Doon nagsisimula na siyang pumirma sa kung anong hindi niya na maintindihan pa. Mag-lunch ka na po, madam. Sabi ng kanyang sekretarya. Napag-alaman niyang Cheryl ang pangalan nito. Busog pa ako, ikaw na mag-lunch. Sabi niya habang nagpipirma ng mga papeles na naroon. At paminsan-pinsan binabasa niya ang mga papeles na yon. Madam, bati na po ba kayo ni Sir? Natigilan siya sa ginagawa. Maging ito, alam ang ginagawa ng asawa ng kanyang kakambal. May alam ka? Ikaw na mismo nagsasabi sa akin ng problema mo patungkol sa asawa mo, madam. Paano hindi ko malalaman? Bahagyang umuwang ang labi ni Kiara sa sinabi nito. Hindi ko alam. Di naman kami magkasama palagi. Bulong niya na lang na sakto para marinig ng sekretarya. Napatingin siya rito. Nang biglang tumunog ang cellphone nito. Kaya naman sumenyas ito na sasagutin lang ang tawag at lumabas. Ngunit maya-maya pumasok ulit. Madam Kiana, tumawag po yung sekretarya ng kabilang kumpanya. Nais po makipag-usap ni Mr. Oliver Aquino sa inyo sa isang restaurant. Bahagyang tumaas ang kilay ni Kiara sa sinabi ng sekretarya. Agad din namang lumabas si Kiara sa kumpanya upang makipagkita sa lalaki. Sa isang malapit na restaurant, ang lokasyon kung saan sila magkikita. At nang makarating siya roon, andoon na ang lalaki at naghihintay. Kanina ka pa ba? Sorry medyo traffic kasi. Agad na naupo si Kiara sa upuan nang hindi tumitingin sa lalaki. Tinitigan pa siya nito bago ito sumagot. Kararating ko lang din. I'm just lucky I arrived here first. Inayos pa muna ni Kiara ang laylayan ng kanyang office attire.
bago tinignan ng lalaki. Ano palang sadya mo? Tanong niya. Ang pumasok na ideya sa kanyang utak tungkol na naman sa asawa ng kanyang kapatid. Gusto ko makausap ka tungkol sa isang bagay. Sabi nito, kaya mas tinitigan pa ni Kiara ang lalaki. Doon niya lang napansin ang kagwapuhan nito. Medyo nagulat pa si Kiara sa sariling naisip. Anong bagay ba? Tungkol na naman ba sa asawa ko? Bahagyang natawa ang lalaki at ngumisi. Kaya nagtataka si Kiara sa inasta nito. Hindi mo siya asawa, tama? Hindi ka naman si Kiana Padilla. You're not even acting like her. Natigilan si Kiara sa sinabi nito. Hindi man niya ito nakasama na matagal. At ilang beses lang na nakita, nalaman nito agad na hindi siya ang tunay na Kiana. Hindi ko kailanman nanaisin na gayahin kung ano man si Kiana. So guilty ka. Hindi nga ikaw si Kiana. Kung ganon, nasan siya? Nagtataka nitong tanong. Umiling naman si Kiara. Wala akong dapat sabihin sa'yo. At kung ano man nalalaman mo ngayon, tiko mo na lang yung bibig mo. Wala akong tiwala sa'yo. Saad ni Kiara, sa malditang paraan. Gusto man niya umalis doon, hindi niya magawa. Fine, pero sino ka? Bakit ikaw nandito at hindi si Kiana? Tanong ng lalaki. At sinagot naman ito ni Kiara ng tanong din. Paano mo nalaman na hindi ako si Kiana? Natahimik ang lalaki. Nagdadalawang isip ito kung sasabihin niya ba ang nais sabihin. Nabanggit ni Xander na nagbago ka na. At naging matapang. Ganon din ang napapansin ko. Sapat ng dahilan niya para pagdudahan ka. Dahil ang Kiana raw na kilala ni Xander hindi lumalaban. Naiinis pa ang lalaki. Habang iniisip ang sinabi ng kaibigan. Doon, tumangutango si Kiara. Pinagpahinga ko muna si Kiana at ako ang naglakas loob na pumalit pansamantala sa pwesto niya. Kailangan niya magpahinga. Kailangan din maghilom ng mga sugat niya. Hindi siya nararapat na manatili sa mansyon kung saan kasama niya ang demonyong Xander na yon. Sabi ni Kiara, at sakto namang dumating ang order nila. Ngunit hindi niya nagawang kumain. So you're saying, pumalit ka sa pwesto ni Kiana para makatakas siya sa kamay ng asawa niya? Correct. Sagot naman ni Kiara at napangisipa. Sino ka nga? Huwag mo sabihin kakilala ka lang niya at nagpa-plastic surgery ka para maging magkamukha kayo. Bahagyang natawa si Kiara sa sinabi ng lalaki. Wala naman kasing nakakaalam na may kakambal si Kiana. Yun talaga yung naisip mo, no? Hindi ba pumasok sa isip mo na maaaring kambal niya ako? Umawang ang labi ni Oliver at tinignan pa si Kiara. Nakangiti ang babae at kitang-kita naman talaga kung gaano ito kahawig sa Kiana na kilala niya. Ang pinagkaibahan lang, maiksi ang buhok nito na hanggang leeg lang. Walang kakambal na nakalagay sa personal info ni Kiana. Sagot ng lalaki sa kanya. Kaya naman tumango siya bilang pagsang-ayon. Wala nga. Kasi hindi ko siya pinahintulutan na ilagay ang pangalan ko doon. Naisipang tikman ni Kiara ang putaheng andon sa mesa. Habang nakikipag-usap sa lalaki. Ngunit ang lalaki naman na natili lang nakatingin sa kanya. Nahihirapan itong iproseso ang sinabi niya. So you mean? Yes. Kakambal ako ni Kiana. Or Ana. At gusto ko ipakulong ang gagong asawa niya kaya nandito ako. Okay na? Umawang ang labi ni Oliver. Sa sinabi niya. Ngunit kalauna na patangutang ang lalaki. Okay. Naintindihan ko na. But what's your name? Tanong niya pa ulit, kaya napangiti na si Kiara. My name is Kiara. At pansamantalang Kiana Padilla. Huwag ka nang maraming tanong, sir. Nakakairita ka. Tinitigan lang siya ng lalaki. Ngunit hindi naman siya nakaramdam ng pagkailang. Hindi ako makapaniwala na hindi si Kiana ang kausap ko sa mga nagdaang araw. Okay lang yan. At least ngayon alam mo na. Nakangiti niyang sabi sa lalaki na buong pagmamalaki. Napailing naman ito. Wala pa rin akong tiwala sa Mr. Aquino. Lalo pat kaibigan ka ni Xander. At maaaring sabihin mo tong lahat sa kanya. Napatingin sa kanya ang lalaki. At mahinang umaya. Nilunok muna nito ang kinakain bago umiling. Hindi ko na siya tinuring pang kaibigan. Simula na malaman ko sinasaktan niya si Kiana.
Kaya magtiwala kang wala akong sasabihin sa kanya, kahit konti sa pinag-usapan natin ngayon. Ha, siguro crush mo si Kiana, no? Hindi pa man niya natapos sa sasabihin, ngunit nabilaukan na si Oliver. Kaya naman agad niya itong binigyan ng tubig. Sabi nila, kapag nabilaukan daw, ibig sabihin guilty. Ano? May gusto ka ba sa kambal ko? Pang-aasar ni Kiara, ngunit naging mahinahon lang ang lalaki. I used to like your twin sister. Sabi ng lalaki, kaya naman si Kiara na ngayon na nagulat. Hindi dahil sa sagot nito, kundi dahil sa pagiging straightforward nito. Pero asawa niya, si Xander. Tama. Asawa siya ng kaibigan ko. Kaya pinigilan ko ang sarili ko na lumalim ang nararamdaman sa kanya. Isa pa wala naman akong pag-asa. Tinignan ito ni Kiara ng humahanga at maya-maya pa, napatango na ang babae. Kaya pala concerned ka sa kanya. Huwag kang mag-alala. Inaasikaso ko na ang annulment at magsasampa rin ako ng kaso kay Xander. Kaya may pag-asa ka na kay Kiana. Ngumisi pa si Kiara, kaya naman nagliwanag ang mukha ng lalaki. Ngunit kalaunan, bumalik ito sa pagiging seryoso at tumikim. Wala ka na bang gagawin ngayon? Pag-iiba nito ng usapan. Tumaas ang kilay niya sa tanong nito. Hindi ko alam, depende sa sasabihin ng sekretarya ni Kiana. Binigyan ko lang talaga ng oras tong so-called meeting with you. Kaya nandito ako ngayon. Hindi ka naman sinasaktan ni Xander. Tanong ng lalaki. Hindi niya ako magagawang saktan. Sagot niya dito. Hindi nagtagal ang pag-uusap nila. Dahil kailangan pang bumalik ni Kiara sa kumpanya. Hinanap niya pa ang sandamakmak na trabaho. Bago umuwi. At doon, nadatnan niya na naman ang asawa ng kanyang kakambal. Kiana, come here. Come. Malumanay pa nitong sabi kaya tumaas ang kilay niya. Hindi na rin siya nagtataka dahil alam niya na may ganong ugali ang mga lalaki. Salas sa init, salas sa lamig. Magpatuloy ka na lang sa ginagawa mo dyan. Magbasa ka na lang, hindi yung ginugulo mo yung buhay ko. Mula sa itsura nitong parang maamong tuta, biglang naging isang mabangis sa tigre ito. Agad na nagalit ang lalaki. Kapag sinabi ko lumapit ka rito, lumapit ka! Naiinis itong sabi kaya napangisi siya. Ano mo ko? Sunod-sunuran. Tuta. Laruan. Asawa mo ko ulul. Nais masuka ni Kiara ang kanyang sinabi. Kahit kailan, hindi niya naisip ang sariling magkakaroon ng asawa na kagaya ng lalaking ito. Asawa nga kita. Kaya dapat lang nusundin mo yung sinasabi ko. Napatayo na ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. Hinuhulaan niya na ang mangyayari. Kasali ba sa pagiging asawa ko ang saktan mo ko ng pisikal? Wala naman atas tungkulin ng asawa, magparaya na lang. Nakangising sabi niya. Kaya naman nakatanggap siya ng isang malakas na sampal galing dito. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Kiana, asawa lang kita. Hinawakan ni Kiara ang pisngi niya dahil sa sakit. Ngunit nanatili pa rin ang ngisi sa labi niya. Oo nga, asawa mo lang ako. Asawa mo lang. Tumatango-tangong ani Kiara na nakangisi pa rin. Ngunit kung mahal ng lalaki ang kambal niya, hindi nito magagawang saktan ang walang kalaban-laban na babae. Kung ayaw mo masaktan, Kiana, bumalik ka sa dati. Maging tahimik ka lang. Huwag kang mangialam sa mga ginagawa ko. Huwag kang dumaldal sa kung sino-sino mang tao na nakasalamuha mo at higit sa lahat, huwag mo kong pinagsasalitaan ng ganyan. Tinuro pa siya nito sa mismong noo at tinulak ang ulo niya. Matapos gawin niya ng lalaking umisito at umalis. Agad niyang kinuha ang cellphone sa bulsa. Tinapos na ang pag-record. Ito ang unang ebidensya. Pero alam ko hindi pa rin ito sapat. Napangisi siya, ngunit napangiwi lang na maramdaman ang sakit sa kanyang labi. Napamura na naman siya sa sariling isip at kinuna ng litrato ang sarili. Isa yun sa magiging ebidensya niya. At ang sugat na tinamo niya, galing sa pang-aabuso ng lalaki. Napatingin si Oliver sa kanyang kaibigan na si Xander. Alam niyang wala pa rin tong idea na hindi ang asawa nito ang kaharap nito. Tangina, naiinis ako sa pagbabago ni Kiana. Hanggang ngayon patuloy pa rin siya sa pagiging matapang niya. Nagtatapang-tapangan ng loko.
Narinig ni Oliver na sabi nito. Tatlo silang naroon sa isang bar at nagiinom. Bro, kung bakit naman kasi sinasaktan mo si Kiana? Di ka naman inaano ng tao. Sabi pa ni Kelvin, isa sa mga kaibigan nila. Sinulyapan pa siya ni Kelvin. Dahil maging ito hindi gusto ang ginagawa ng kaibigan na si Xander. Di ko mapigilan ng sarili ko. Gumagawa rin naman siya ng dahilan para masaktan siya. Kaya kasalanan niya pa rin. Naiinis nitong sabi at nilagok ang iniinom na beer. Kilala nilang nananakit talaga ang kaibigan. Ngunit wala silang magagawa sa ugali nito. Kanina, sampal ko siya. Kung ano-ano sinabi, nainis lang ako. Nanlaki ang mga mata ni Oliver sa narinig. Ibig sabihin nun, si Kiara ang nasaktan nito. Si Kiara, nakakambal ni Kiana. At siya lang ang may alam nun. Xander naman, asawa mo yon. Di mo dapat sinasaktan. Naiinis na sabi niya. Kaya naman tinignan siya ng lalaki na may ngiti sa mga labi. Bro, di mo naiintindihan. Sabi pa nito kaya pinigilan ni Oliver ang sarili na hindi ito masuntok. Napansin naman yun ng kaibigan niya si Kelvin ngunit umiling lang ito. Kung totoong kaibigan niyo ako, hahayaan niyo ako sa kung anong gusto kong gawin sa asawa ko. Napamaang na lang si Oliver sa narinig. Maging si Kevin, hindi makapaniwala. Pare, sobra na rin ata yung sinasaktan mo siya dahil lang sa maliit na bagay. May karapatan naman siya magsalita eh. Asawa mo siya, hindi asawa lang. Sabi ni Kelvin, na sinang-ayunan ni Oliver. Ngunit hindi lang makapaniwala nakatingin si Xander sa kanila. Can't believe it. Kinakampihan niyo na siya ngayon? Tanong ni Xander kaya naman napamaang si Oliver. Frankly speaking, pagod na kami intindihin at itolerate yung ugali mo, Xander. Sandaling katahimikan ang nangibabaw sa kanila. Tanging ang music lang sa bar ang naririnig. At hiyawan ng mga tao nagsasayaw doon. Maya-maya pa, napangisi ang lalaki. Fine. Kung ayaw niyo, di sige. Pero wag na wag niyo subukan manghimasok. May pagbabanta pa sa boses ng lalaki. Bago ito tumayo at naglakad papalayo. Nagkatingin na naman si Oliver at Kelvin at sabay na nailing. Di ako makapaniwalang ganun pala talaga kawalang respeto sa mga babae yung hinayupak na yun. Mahinang sabi ni Kelvin na ikinatango ni Oliver. Hindi niya yata alam kung anong pakiramdam ng nasasaktan. Hindi yata naturuan na mabuting asal ng mga magulang niya. Hindi rin makapaniwala na sabi ni Oliver na nakatingin ngayon sa basong hawak. Kamusta na kaya si Kiana ngayon? Okay lang kaya siya? Napatingin si Oliver sa sinabi ni Kelvin. Maging ito concerned sa kalagayan ni Kiana. Ngunit alam niyang nasa magandang lugar na ang babae. Dahil ang babaeng pinaniniwalaan nilang Kiana ay si Kiara, nakakambal nito. Naalala naman ni Oliver ang sinabi nitong kaya nito ang sarili. At hindi siya magagawang saktan ni Xander. Kaya tumangulang siya kay Kelvin. I'm sure she is. Sagot ni Oliver kaya nagtaka naman siyang tinignan ni Kelvin. Paano mo naman nasisiguro? Eh di ba, rivals kayo nun? Judging by her looks, alam ko matapang siya. And about the rival thing, hindi ko naman siya tinratong ganun. Ganun lang talaga ang tingin sa amin ng mga tao. Sandaling napatigil si Kelvin sa naging sagot ni Oliver. Ngunit kalauna napatango rin. Kinabukasan, maagang nagising si Kiara at pumasok sa kumpanya. Nagtataka siya dahil kahit nakikita na siya ng mga empleyado roon, hindi nagtaka ang mga ito tungkol sa sugat na nasa labi niya. Nakitang-kita ng mga ito. Madam, napatingin si Kiara sa sekretarya. Parang ito lang ata nakita niya nag-aalala sa kanya ng araw na yon. Bakit? Tinuro naman ito ang sariling labi. Di ba masakit? Sinaktan ka na naman ba ni Sir Xander? Napabuntong hininga siya at igiwas ng tingin. Sa lakas ba naman ng pagkakasampal nito, malamang magkakasuga talaga siya. Okay lang ako, hindi naman masakit. Konti nga lang to eh. Nga pala madam, tumawag kanina si Mr. Oliver Aquino, tinatanong yung kalagayan mo. Agad na naibalik ni Kiara ang tingin sa sekretarya.
kalagayan ko ng kumpanya. Paniniguro niya pa. Kalagayan mo raw po yun ang sabi niya. Nagtataka man si Kiara, tumango na lang siya. Anong sagot mo? Sabi ko po busy ka. Nakangiti nitong sabi sa kanya. Kaya napakurap siya na ilang beses. Can I have his number please? Hindi nagdalawang isip ang sekretarya. Ibinigay kaagad nito ang numero ni Oliver. Pwede ka nang lumabas. Sabi niya, sa babae, kaya agad itong lumabas na opisina. Ilang minuto pang pinagmasdan at sinaulo ni Kiara ang numero ni Oliver. Bago niya ito maisipang tawagan, na agad din namang sinagot ng lalaki. Hello, sino to? Tanong ni Oliver. Sigurado siyang boses yun ng lalaki kaya tumikim siya. This is Kiana Padilla. Sandaling katahimikan ang nangibabaw sa kabila at ilang sandali pa sumagot ito. You mean, yung nagpapanggap na Kiana Padilla? Sarkastiko nitong tanong. Nakadikwatro naman si Kiara at ngumisi. Tumpak! Galing mo manghula. Kinakarir mo na yung pagiging Kiana. Bakit ka nga pala tumawag? Bahagyang natawa si Kiara sa sinabi ng lalaki. Bakit tinatanong mo sa sekretarya ko kung kumusta yung kalagayan ko? Nalaman ko kasi nasaktan ka ni Xander. Sagot nito, kaya napataas ng kilay si Kiara at tumawa. Grabe, super honest naman ang friend mo. Biro pa niya. Ngunit wala siyang nakuhang sagot mula sa kabila, kaya sumeryoso na rin siya. Well, maliit na pasalang naman sa labi yung nakuha ko mula sa kanya. Pero kahit gano'n naiinis pa rin ako. Imagine kung si Kiana yung nasa pwesto ko. Pasalang kaya sa labi yung makukuha niya. Iniisip niya ang kakambal. Kung ito ang nasa posisyon, dahil alam niyang ibang-iba ito sa kanya, dahil pumapayag ito magpaapi. I agree. She's too soft to fight back. Umawang ang labi ni Kiara, at umirap na akala mo'y nasa harapan lang ang kausap. So kapag ako matapang agad, may soft side kaya ako? Biro niya ulit. Mahinang tumawa ang lalaki kaya napatigil siya. Yun nga, gaya ng sinabi ko sasampahan ko ng kaso yung Xander na yan. At isa na sa ebidensya ko itong ginawa niya sa akin kagabi. Alam ko hindi pa to sapat. Sa tingin mo kailangan ko magpabugbog para lang sure na makulong siya? Silly. Hindi ka dapat humantong sa ganyan. Para lang sa desperasyon mong tulungan ang kapatid mo. At ipakulong siya. Ipapahamak mo ang sarili mo. Mali ang paraan mong yan. Napaisip si Kiara sa sinabi ng lalaki. Kiara. Bakit? Kung ayaw kong tulungan ng mga taong nakasaksi kung paano inaabuso ni Xander ang kambal mo, hayaan mo nga ako ang tutulong sa'yo. Sandali siyang natigilan. Kalaunan, napangiti. Sa wakas, nakakita na siya na magiging katuwang sa pagsasampa ng kaso laban kay Xander Padilla. Nakaupo, habang nakalagay sa kamay ni Kiara ang sariling mukha habang kaharap si Oliver, na kanina pa nakatingin sa kanya. Grabe, kaya mo pala makipagtitigan lang, no? Natatawang tanong ni Kiara sa lalaki, na wala man lang reaksyon. Bakit mo nga ako pinapapunta dito? Tanong din ni Oliver. Sabi mo tutulungan mo akong magsampa ng kaso laban kay Xander. Gusto kong pag-usapan to ng personal. Umupo ng maayos si Kiara. Nakadikwatro pa. Pinag-cross ang braso. Habang kaharap pa rin ang lalaki. Oh, that. Bakit? Anong tulong ang gagawin mo? Tanong ni Kiara. Ilang sandali bago pa kinuha ni Oliver ang kanyang cellphone at pumunta ito sa app na recorder. There. Nirecord ko lahat ng pinag-uusapan namin ni Xander tungkol sa'yo. Kasama pa yung isa naming kaibigan na si Kelvin. Namilog ang mga mata ni Kiara at kinuha ang cellphone ni Oliver. Pinlay isa-isa ang mga nakarecord doon. Napataas ang kilay na matapos niya itong pakinggan. Wow! Parang sarap na sarap siyang abusuhin yung kakambal ko dahil hindi lumalaban.
Sabi ni Kiara habang pinapasa sa kanyang cellphone ang mga recordings na galing sa cellphone ni Oliver. Dahil maaari itong gawin bilang ebidensya. Ang lalaki naman, nanatili lang nakatingin sa kanya. Nang tignan niya ito, nag-iwas agad ito ng tingin. Iba kang tignan kaysa sa kakambal mo. Ba't kaya hindi napapansin ni Xander yon? Tanong ni Oliver, nang hindi tumitingin sa babae. Tumaas naman ulit ang kilay ni Kiara. Nasasabi mo lang yan kasi kilala mo na kung sino ako. Bahagyang natawa ang lalaki sa sinabi niya, habang umiiling-iling. I suspected you first. Ako mismo nakaalam na hindi ikaw si Kiana. Halata naman kung papansinin talaga. Ako lang ba nakakaalam na hindi ikaw siya? Ikaw lang. Kaya kung may iba makakaalam na hindi ako si Kiana, ikaw ang sisisihin ko. Sandaling natigilan ng lalaki sa narinig. Pagkatapos bahagyang natawa. Cool. Anito. Ngumisi naman si Kiara sa narinig. Lingid sa kanilang kaalaman, may isang taong patagulang na nagmamasid. Napabuntong hininga si Kiara nang makauwi at nadatnan na naman ang asawa ng kanyang kakambal na seryoso ang mukha at nakasalubong ang kilay. Kiana. Ano na naman, Xander? Naiinis sa tanong niya. Pagod pa siya at nais niyang magpahinga dahil hindi biro ang trabaho ng kakambal na iniwan sa kanya. Wala naman siyang choice. Kagustuhan niya naman yun. Sabihin mo nga sa akin, are you cheating behind my back? Galit ang boses nito na ikinatigil niya. Cheater ako? That's what you're saying? Ba't akong tinatanong mo niyan? Sarili mo yung tanungin mo. Oo, o hindi lang ang gusto ko marinig, Kiana. Agad niyang inikot ang kanyang mga mata at matapang na hinarap ang lalaki. Hindi. Agad niyang sagot na ikinangisi nito. Lumapit naman ito. Kung ganon, sabihin mo sa akin kung ano to. Mahinahon ang pagkakasabi nun ng lalaki. Halatang pinipigilan ng sarili na masaktan siya. Siya yun. At kaharap ang isang lalaki nakatalikod. Hindi kita ang mukha nito. Kaya alam niyang hindi nakilala ni Xander si Oliver. Ano naman ngayon kung makipag-usap ako sa ibang lalaki? Asawa mo lang naman ako. Diniinan niya pa ang mga salitang yon. Kaya agad siyang hinawakan na mahigpit ng lalaki sa panga. Oras na mismo ako makita sa inyo na may kasama kayo ba lalaki. Ako mismo bubugbog sa'yo sa harapan niya. Okay, ikaw bahala. Nakangising sabi ni Kiara at agad tinalikuran si Xander. Agad niyang tinawagan si Oliver na agad itong sinagot. What now? Tanong ng lalaki, para itong nagmamaneho pa. Kaya naman, napangiti si Kiara nang marinig na iinis itong boses. Wow, inis na inis? Ano nagbago na isip mo? Hindi mo na ako tutulungan? Biro niya pa. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng lalaki kahit pa nasa biyahe to. Wala akong sinasabi. Tinatanong ko lang kung anong sadya mo tinawagan mo ko. Malumanay na sabi ni Oliver. Sabi mo tutulungan mo ako para makulong si Xander, di ba? Isang tanong mo pa, magbabago na isip ko. Napangiwi si Kiara sa narinig at bumuntong hininga. Sa tingin ko, may inuutusan siya na sundan ako. Dahil nalaman niya magkasama tayo. Hindi niya nga lang alam na ikaw yon. Binantaan niya ako. Nakapag daw siya mismo makakita sa akin na may kasamang lalaki. Bubugbugin niya raw ako sa mismong harap ng lalaki. Isn't it interesting? Kapag binugbog niya ako sa harap mo, pwede na ebidensya yon. Nakangiti niyang saad at naghintay sa sagot ng lalaki. You're unbelievable. Hindi magandang gawin. Yung ganon, sacrificing yourself is not a good idea. Handa ako masaktan, makulong lang ang gagong yon. Hindi mo alam kung gaano karami ang natamong sugat at pasa ni Kiana dahil sa pagiging abusado nun. Ani Kiara, na napapabuntong hininga pa. Sumagot din naman agad si Oliver. Nasaan ka ngayon? Nasa kwarto ni Kiana. Sagot niya at tinignan pa ang kabuuan ng silid. Hindi ka naman niya sinaktan ngayong gabi, di ba? Napangiti siya dahil doon. Concern ka sa akin, ha? Huwag mo sabihing pagkatapos mo magustuhan ang kambal ko, ako naman ang crush mo ngayon. Baka nakakalimutan mo magkamukha kami.
Pang-aasar niya sa lalaki. Okay lang yan. Alam ko naman maganda ang lahi namin. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ka rin naman mahirap gustuhin. Tinakpan pa ni Kiara ang sariling bibig matapos sabihin yun. Para mapigilan ang pagtawa. Ngunit dahil sa sinabi niya, nagsalita ang lalaki. Huwag mo ako inaasar, Kiara. Parang may babala sa boses nito kaya nahimik na lang siya. Anong gusto mong gawin sa plano ko? I should be the one asking you that. Anong gusto mong gawin ko sa pinaplano mo? Wow! What a good comeback. What a good question. Gusto ko magkita ulit tayo. Alam ko nasa paligid lang yung nagbabantay sa akin. Sa pagbabanta niya kanina, sigurado akong tatawagan na siya na inutusan niya magbantay sa akin para mahuli kung sino yung lalaki ko. Napatango-tango pa si Kiara sa sinabi niya, habang ang lalaki naman nakikinig lang sa kanya. Are you really sure? Hindi ako sangayon sa gusto mo pero wala akong magagawa. Pakiramdam ko makakasama yan sa'yo. Kilala ko si Xander. Ginagawa niya ang sinasabi niya. Magiging okay naman ako eh, andyan ka naman. Pero bago tayo makita, at bago rin gawin ang plano natin, gusto kong si Xander pa muna ang susuriin ko. Iba rin ang pakiramdam ko sa kanya. Pakiramdam ko may ginagawa rin siyang kagaguhan sa likod ng kakambal ko. Sa tingin mo ba, nag-cheat si Xander sa kambal ko? Alam mo yun, magkaibigan kayo eh. Tanong ni Kiara sa lalaki. Agad din naman itong sumagot. I actually don't know. Hindi niya naman sinasabi sa amin kung nambababae siya. Natahimik si Kiara at inisip ang sinabi nito. Kiara, gawin mo ang gusto mong gawin. Basta mag-ingat ka palagi. Walang pasabing binaba ng lalaki ang linya. Kaya napatingin na lang si Kiara sa screen ng cellphone niya. Agad siyang umiling at nagpipindot sa screen niya. Nang makita ang numero ng kanyang kambal, tinawagan niya ito. Kiara! Akala ko hindi ka natatawag, nag-aalala na ako sa'yo. Huwag ka mag-alala sa akin. Okay lang ako. Napapatakbo ko rin ang kumpanya mo ng maayos. Sagot niya. Narinig niya ang malumanay na pagtawa nito. Sigurado kang hindi ka sinasaktan ni Xander. Biglang tanong nito. Ikinagulat naman niya yon. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi niya naman kasi ugaling magsinungaling kay Kiana. Dahil ayaw niya mag-alala ito. Hindi. Sabi ko naman sa'yo, di ba, hindi ko pababayaan ang sarili ko. Hindi ko hahayaang madampian ng kamay niyo yung balat ko. Nasabi niya na lang, hindi niya na alam kung maniniwala ba ito sa kanya. Basta ba mag-iingat ka palagi, ha? Kiana, may paraan na ako para makulong siya. Panimula niya, napangisi siya nang sa wakas nasabi niya ang gustong sabihin. Maswerte lang siya nang sang-ayunan ng kambal niya ang sinabi niya. Kahit pakagaya ni Oliver, labag din sa loob nito ang pagsang-ayon. Napatingin si Kiara sa salamin. Nakasuot siya ng purong itim at parang kung tingnan siya, handa na siyang maging isang killer. Kaya naman natawa siya sa sarili. Fuck! Parang ang tanga ko naman ito. Bulong ni Kiara sa sarili at dahan-dahang lumabas sa kwarto nang makitang palabas na rin si Xander sa bahay. Teka lang, ano ba talagang trabaho nitong kaibigan mo, ha? Nasa kabilang linya si Oliver. Sinadya niya talaga itong gambalahin. Isa siyang engineer, Kiara. Nagkibit balikat si Kiara sa narinig at sinundan si Xander hanggang sa bumiyahe na ito sa kung saan. Kailangan mo ng tulong? I can drive you. Tanong ni Oliver. Huwag na, tingin mo sa akin di marunong magmaneho. Okay, kung ganun mag-iingat ka. Huwag mong ibababa yung tawag. Nakangusong sabi ni Kiara habang sinusundan pa rin ng lalaki. Super layo pala ng working place niya, no? Akalain mo, may sumalubong na babae tas niyakap siya. Tumaas ang kilay ni Kiara na makita ngang may sumalubong na babae dito. Ngumiwi siya na makitang naghalikan pa ang mga ito. Wow! Grabe! Bulong ni Kiara at kinuhanan ng litrato ang dalawa bago sinandyan kay Oliver. What the hell? Another evidence! Cheating! Sabi ni Kiara at nag-drive na paalis.
Hindi niya alam kung paano ito sasabihin sa kanyang kakambal. Dumiretso na siya sa kumpanya na ikinagulat ng sekretarya, lalo pat ang suot niya hindi appropriate sa kumpanya. Well, I am the CEO kaya okay lang. Sagot niya sa nagtatakang sekretarya. Hindi nagtagal, umuwi na rin siya. Ngunit hindi niya nadata ng lalaki kaya nakahinga siya ng maluwag. Kinuha niya ang cellphone. Tinignan ulit ang litrato na kinuna niya kanina. Tignan mo nga naman. Nagagalit siya kapag may kasama lalaki si Kiana. Pero siya naman tong kumikirengking. Kawawa naman ang kakambal ko. Tatawagan niya sana ang kanyang kakambal nang biglang magring ang cellphone niya at nakitang tumatawag si Oliver na ipinagtaka niya kaya sinagot niya ito agad. Hello? Where are you? Andito sa mansyon, bakit? Nasa labas ako. Nanlaki ang mata ni Kiara sa narinig. Agad na pumunta siya sa bintana ng kwarto para silipin ang lalaki. At nakita niya ngang nasa labas ito. Gago ka ba? Paano ko maabutan ka ni Xander dito? Ba't ka ba pumunta dito, ha? I'm checking up on you. Sinisiguro ko lang na okay ka. Hindi mo ako kailangan puntahan. Wait, hintayin mo nga ako dyan. Agad na lumabas si Kiara nang hindi binababa ang linya. Hanggang sa makalabas siya at makita sa malapitan ng lalaki. Gabing-gabi na. Malumanay niyang sabi. Hindi makatingin sa kanya si Oliver na ipinagtaka niya. Yes. At ganyan pa talaga ang suot mo. Wala kang... Umawang ang labi ni Kiara at tinignan ang suot niya. Naka-sleeveless dress siya at hindi pa siya nagsuot ng bra kaya naman bigla niyang tinakpan ng dibdib. Aba, patulog na kasi ako, no? Ba't nga ba kasi pumunta dito? Siguro na miss mo ko. Biro niya sa lalaki. Sandali itong natigilan. Ngunit agad itong bumawi at ngumisi. I do. Hindi tayo talo. May asawa ako. Biro niya ulit. Kaya nagsalubong ang kilay ng lalaki. Natawa siya sa reaksyon nito. Hindi ba? Nagkukunwari akong si Kiana. Kaya para may asawa na rin ako. Hindi na lang umimik si Oliver. At iniba ang usapan. Free ka ba bukas? Pwede tayo magkape. Tinitigan ni Kiara ang lalaki nang sabihin yon. Tumaas pa ang kilay niya. May nakita ko lalaki na sumusunod sa'yo. Pakiramdam ko yun na inuutusan ni Xander na pasundan ka. At bakit? Sinusundan mo rin ba ako? Oh, para malaman ko kung sino sumusunod sa'yo. Heto, tingnan mo. Pinakita sa kanya ng lalaki ang cellphone nito. At nakita niya ang lalaking sumusunod sa kanya patungo sa kumpanya. So, ang ibig mo sabihin bukas na? Yes. Ihanda mo na lang ang ebidensya mo. Hindi na nagawang tapusin pa ni Oliver ang sasabihin. Nang dumating ang sasakyan ni Xander, lumabas na lalaki mula dito. Nagtataka pa itong nakatingin sa kanila. Anong ginagawa mo dito, Oliver? Maotoridad nitong tanong. Tumikim muna si Oliver bago magsalita. Pumunta ako rito. Akala ko nandito ka. Kaso, si Kiana lumabas. Sinabing wala ka pa. Pinasadahan pa ng tingin ni Oliver, ang babae, bago muling nilipat ang tingin kay Xander. Anong kailangan mo, bro? Nagdududang tanong ni Xander sa kaibigan at inakbayan pa si Kiana. Kaya naman tumingin si Oliver sa babae. Medyo malamig na sa labas. Sa loob na tayo mag-usap. Saad ni Oliver. Right, giniginaw na rin ako. Nauna nang naglakad si Kiara. Dumiretso na rin siya sa kwarto. Inihanda niya ang mga ebidensya. Mula sa mga pasang natamo niya, sa mga voice recording na galing kay Oliver, at ang litrato ni Xander kasama ang babae nito. Tinawagan na rin niya ang kakambal at sinabing bukas pababalikin niya na ito. At di diretso sa lugar kung saan sila makikita ni Oliver. Kinabukasan maaga si Kiara na pumunta sa meeting place nila ng lalaki. Wala pa ito. Sobrang aga pa naman na halos kabubukas lang ng cafe. Nag-text na rin ang kakambal niya na bumabiyahe na ito. Nilingon ni Kiara ang paligid, ngunit wala siyang nakikitang sumusunod sa kanya. Kaya naman marahan siyang tumango. Grabe, galing magtago. Bulong pa niya.
Maya-maya nakita niya si Oliver. Naka-order na ako ng kape. Anong gagawin natin ngayon? Tanong niya sa lalaki. Sandali ito nag-isip. Pero nauna siyang nagsalita. Siguro kailangan natin magkunwaring sweet. Hindi ko alam. Yung tipong mapapaniwala natin yung sumusunod sa akin na may something talaga sa ating dalawa. Ngumiwi si Oliver. Sakto naman na dumating na ang serbidora at hiningi ang order ng lalaki. No, I'm fine with my coffee. Saad nito kaya umalis na rin ang babae. Wow, favorite mo yan? Hindi pa ako nakakatikim ng ganyan. Saad ni Kiara na ang tinutukoy ay ang cake na binili ni Oliver kasama ng kape. Really? Gusto mo? Subuan mo kasi ako para magmukhang sweet. Uminom pa si Kiara ng kape. At si Oliver naman, napapabuntong hiningang kumuha ng konting cake at sinubo yun kay Kiara. Huwag mong ipahalatang napipilitan ka. Nakangiting sabi ni Kiara. Napansin niya namang pasimpleng tumingin si Oliver sa likod. Huwag kang tumingin sa likod. Nasa likod mo na yung lalaki. Lalaki na sumusunod sa akin? Ang cute mo. Iniiba ni Kiara ang usapan at pinanggigilan ng pisngi ni Oliver na ikinatigil nito. She's here. Pinasadahan niya ang pintuan ng cafe at doon niya nakita ang nakahoodie niyang kakambal. Pumunta ito sa ibang table malayo sa kanila. Pinlano mo talaga. Sabi ni Oliver at tumango naman si Kiara. You will be okay, right? Siyempre naman, hindi ako mahina. Anyway, he's here. Galit na galit. Kiana! Mahihimigan ang galit sa tono ni Xander. Tangina bro, ito pa talagang ginagawa mo kapag nakatalikod ako? May mga iilang tao roon, ngunit walang nagtangkang tumulong sa kanya. Si Kiara na nandoon nasaksihan na nangyayari at napatayo. Ganon na rin si Oliver. Ano sinabi ko sa'yo noong isang gabi? Kapag ako mismo makahuli na ginagago mo ako patalikod, bubugbugin kita sa harap ng lalaki mo. Napangiwi si Kiara dahil sigurado siyang may pasana siya. Xander! Hindi nilingon ng lalaki si Oliver. Bagkus pinuntahan nito si Kiara, dinaklot ang kwelo ng babae sabay sampal ng malakas. Nagulat ang mga nakakita, lalo na si Kiana at Oliver. Ngunit mahigpit ang bilin ni Kiara sa kanila na wala silang gagawin kahit anong mangyari. Muling nasugatan ang labi ni Kiara. Hala, tumawag kayo ng pulis! Yun ang bulungan na narinig niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sinampal siya ulit ni Xander. Ngayon, alam mo na kung sino talaga ako. Kiana, hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na malamang ginagago mo pala ako patalikod. Ipinagdikit ni Kiara ang ngipin niya dahil sa inis. Hawak-hawak pa rin ng lalaki ang kwelyo niya. Sa tingin mo talaga nagloloko ako? Napaubo si Kiara dahil sa higpit ng pagkakakapit ng lalaki sa kanya. Tama na! Natigilan si Kiara at Oliver sa narinig na sigaw. Maging si Xander na bitawan si Kiara kaya napaupo ito sa sahig. Tama na! Tama na yung pananakit mo, Xander! Umiiyak si Kiana habang nakatayo at sinisigaw yon. Naguguluhan ng lalaki at pabalik-balik ang tingin kay Kiana at Kiara. Teka, ano to? Naguguluhan na tanong ni Xander na nakaturo pa sa dalawa. Galit na naman na tinignan ni Kiana ang asawa. Tama na ang pang-aabuso mo sa akin o sa kakambal ko o sa mga taong inabuso mo. Tama na ang pagpaparamdam mo sa akin na hindi ako importante sa'yo. Pagod na ako, intindihin ka. Umiiyak na sabi ni Kiana. Hawak-hawak ang kamay ni Kiara na nasa likod niya. Gaano pa ba kalalim ang pagmamahal na ibibigay ko sa'yo? Para suklian mo rin yun ang pagmamahal imbis na abusuhin at saktan ako. Hindi makapagsalita si Xander. Si Oliver naman nanonood lang habang nakatayo. Kiana, I'm so... Hindi. Hindi ko natatanggapin yung sorry mo. Hindi na ako magpapakabobo sa'yo.
Umiiyak na sabi ni Kiana. Sasagot pa sana si Xander nang biglang dumating doon ang mga pulis. Tatakbo pa sana ang lalaki na mahuli ito. Seryosong kaso haharapin mo, boy. Saad ni Kiara sa lalaki. Please, Kiana, let me explain. Ngunit ang kakambal niya, nasa kanya lang ang tingin. At hindi pinagtuunan ng pansin ang sinabi ni Xander. Are you okay? Are you okay? Agad siyang niyakap ng kakambal. Pumunta naman sa harap nila si Oliver. Kaya napangiti si Kiana. Salamat sa pagtulong, Oliver, ha? Tatanawin ko itong isang malaking utang na loob. No worries, Miss Kiana. Handa akong tumulong. Sagot niya, ngunit na kay Kiara pa rin ang tingin. Nag-drive na rin pa uwi si Kiana at napansin niyang hindi umiimik ang kanyang kakambal. Nakasunod naman si Oliver hanggang dumating sila. Nagtaka pa ang mga katulong sa mansyon dahil dalawang magkamukha magkasamang pumasok. Ang isa maikling buhok, ang isa may mahabang buhok. First aid, kailangan ko ng first aid. Sabi ni Kiana sa mga katulong. Agad din naman itong sumunod. Andun din si Oliver at pinagmamasdan si Kiara. Tapos na pala. Kailangan ko na rin bumalik agad sa probinsya. Kailangan ako ni Mommy. Sa mahabang oras na tahimik si Kiara, yun ang unang beses na may lumabas sa kanyang bibig. Napatingin naman sa kanya ang kakambal. Pati na rin si Oliver. Pwede namang dito ka muna. Uuwi ako. Minadali ko na kasi kailangan ko na umuwi. Alam mo naman, hindi pwedeng maiwan mag-isa si Mommy. Matanda na yon. Hindi siya pwedeng mapag-isa. Alam mo namang hindi rin siya sanay sa mga katulong, di ba? Kaya ako ang mag-aalaga sa kanya. Walang nagawa si Kiana kundi tumango. Kailan ka uuwi? Mamaya. May mga sugat ka pa. Hindi ko ikamamatay ito. Kiara. Pagtawag sa kanya ni Oliver kaya napatingin siya sa lalaki. You did a great job. Napatingin si Kiara kay Oliver. At maya-maya pa, ngumiti siya. Hindi niya maitatangging sa kabila ng pagiging aso't pusa nila ni Oliver na pamahal na siya dito. At malaki rin ang pasasalamat niya dito. Ngunit kailangan niya nang bumalik sa probinsya. Salamat sa lahat ng tulong mo, Oliver. Nakangiting sabi niya at tinalikuran na ang dalawa. Hindi niya na hinayaan pa na gamutin siya ng kanyang kakambal. 2 buwan ang nagdaan matapos ang pangyayari at hindi maiwasan ni Kiara na mamiss si Oliver. Anak, lumabas ka na at kumain. Kanina pa kita pinapatawag sa yaya mo. Sigaw ng kanyang ina sa kanya. Kanina pa kasi siya sa kwarto niya at nag-iisip ng kung ano-ano. Kaya naman, lumabas na siya para kumain. Dalian mong kumain at may naghahanap sa'yo. Kanina pa sa labas ang mga yon. Mommy, wala naman akong pinagkakautangan, no? Mayaman ako, may pera ako. Naku, iba ang ibig kong sabihin. Kay gwapo ng mga lalaking nasa labas. Hula ko, magiging asawa mo ang isa sa kanila. Nabulunan si Kiara. Kaya naman agad siyang uminom ng tubig at agad nilunok yon bago tumakbo papunta sa labas. Hey! Nanlaki ang mata niya nang makita ang pamilyar na matipuno at gwapong lalaking nakangiti. Kasama ang isang lalaki sa tabi nito. You have a nice house. Hindi kagaya sa kapatid mo. Pero nakikita ko masaya ka dito. Nga pala, iwan ko muna kayo bro. Maglilibot lang ako ah. Sabi ng isang lalaki, kaya tumangulang si Oliver. Sige lang Kelvin. Bumalik ka rin ah. Wala na ang isang lalaki kaya naman natuon ang atensyon nito sa kanya. Pakiramdam niya, matutunaw siya sa tingin nito. Para ka namang tanga dyan. Pinapansin mo yung bahay namin. Ilang beses ka nang pumunta dito, di ba? Ang ganda kasi ng bahay niyo. Alam mo, kapag nagkaasawa ako, ganitong bahay din yung gusto ko. Pwedeng-pwede sa atin ang ganitong bahay. Maraming bata ang gagawin natin. Wow! Ano maraming bata gagawin? Nagiging bastos ka na ah. Naaasar niyang sabi. Kaya hinuli ng lalaki ang kamay niya at hinalikan na likod nun. Hindi pagiging bastos yun. Pagpaplano yun, mahal. Kasama sa plano ko,
ang pakasalan ka, Kiara. Kaya payag ka ba maging asawa ko? Nanlaki ang mata ni Kiara nang itanong yun ng lalaki. Inilabas nito ang isang box ng singsing at binuksan yun sa harap niya. Walang patumpik-tumpik siyang sumagot. Para saan pa kung magpapabebe siya, di ba? Oo naman. Napangiti rin ng lalaki sa sagot niya at inilagay sa ring finger niya ang singsing na galing sa maliit na kahon. Napakaganda nito. Halatang mamahalin. Ang mga plano nila ay nais nilang tuparin ng magkasama. Alam nilang kahit gaano kahirap ang pagsubok na pinagdaanan o pagdadaanan pa sa hinaharap. Kung kasama nilang haharapin yun ng magkasama, alam nilang malalagpasan nila yon, lalo pat may pagmamahal, nakaakibat ang kanilang pagsasama. Bilang magnobyo at magnobya at nalalapit na maging mag-asawa. The end.